Magandang gabi. Naka-quarantine. Alright, okay, ngayon po ay Biyernes. Thank God it's Friday, April 17, 2020. Magandang gabi po sa inyong lahat. Update muna tayo sa COVID. Alright, confirmed cases sa buong Pilipinas. Meron pong around 5,878 na kumpirmadong kaso ngayon sa Pilipinas. Siyempre, kasali na dyan ang Metro Manila, Greater Manila Area, and Mega Manila. Pero magandang balita dahil merong 487 na recovered cases and 387 yung patay. So mas marami ngayon ang recoveries kaysa sa deaths. Again, may 218 na mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, 52. Ang naidagdag sa bilang ng mga gumaling habang 25 naman ang mga namatay. Sa kabuuan po ay mayroon dang 508 o 5,878 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. 487 sa bilang na ito ang nakarecover, mas mataas. Samantalang 387 naman, mas mataas ang recoveries kaysa sa deaths. 387 lang ang pumanaw. At update din tayo sa resignation ni Secretary Ernesto Pernia ng Socio-Economic Planning. Okay? From Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ay binalitang tinanggap na ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The palace confirms that President Duterte has accepted the resignation of Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na nag-resign due to personal reasons. At ngayon, in-appoint bilang kapalit, pansamantala, Acting NEDA Secretary, Undersecretary Carl Kenrick Chua. Alright, tuloy-tuloy tayo! Mga ka-quarantine, kamusta kayo? Magandang gabi sa inyo lahat. Pwede naman kayo mag-exercise sa gabi eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw, ika nga. Tiis-tiis na lang ha, konting tiis lang yan ang pakiusap ng pamahalaan. Konting tiis lang, April 30. Baka i-lift na ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sana naman mga kaibigan para bumalik na sa normal na pamumuhay ng nakararami nating mga kapatid na mga Pilipino, lalo na dito po sa Luzon. So pakiusap ng pamahalaan, sumunod na po kayo. Pakiusap lang. M. Swami Lalaw Konbanwa diya sa Japan. Woo! Ay mama, may balita tayo from Paris, France. Sayin natin mga kababayan natin dyan sa Paris. Alright, okay. So panahon ba ngayon ng kritisismo o pagpuna? O punta tayo doon sa tinatawag na feedback. Feedback instead of criticism. Alam niyo mga kaibigan, again marami po ngayon ang maingay sa social media. Okay? Nagpapapansin. Bumabatikos. Nakasad sa ating saligang batas, pwede naman tayong pumuna. Walang problema yan. Pero may hangganan. Ang freedom of the press and freedom of
expression. Alright. Kritisismo ba ang pairalin ngayon na meron tayong health crisis o feedback? Alam ninyo, walang problema, uulitin ko ang pumuna pero may hangganan. Hindi po absolute ang ating karapatan pumuna. Okay? Alam ninyo, ngayong health crisis, mas paiiralin natin ang feedback. Alright? Kaysa sa kritisismo. Mapanira ang kritisismo, mga igsuon ko, kung nakatuon yan sa karakter ng isang tao, imbes na sa behavior. Tinitira nila si Pangulong Duterte. Alright? Mapanira ang kritisismo kung puro tayo sisi. Sisi dito, turuan doon, isisisi mo siya, isisisi mo itong taong ito. Yan, mapanira ang kritisismo. Mapanira ang kritisismo kung hindi po nakatuon sa kaunlaran. Mapanira ang kritisismo kung nang mamaliit tayo ng kapwa nating Pilipino. Again, walang problema kung tayo ay pumuna, pero may hangganan ang ating pagpuna na nakasaad sa ating saligang batas. Alright? Papasok po ang Estado, magre-restrict ang Estado sa mga batikos at pagpuna ng ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, merong health crisis ang buong mundo at hindi lang ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit napaka-importante ang feedback ngayon kaysa sa kritisismo? Because feedback ay nagfo-focus po yan sa improvement. Halimbawa, meron tayong ayudang ibinibigay from DSWD. Maghanap pa tayo ng paraan how to improve ang mga proyekto at mga programang ito ng pamahalaan. Bilang demokrasyang bansa, malaki ang responsibilidad nating mamamayan. Bakit feedback? Dahil it encourages pagbabago. Naghihikayat po ng pagbabago na dapat nating gawing mga Pilipino. Ngayon, disiplina ang kinakailangan upang sa ganun masok po natin ang COVID-19. Bakit feedback? Kung ikukumpara natin sa kritisismo, dahil nakafocus, nakatuon yan sa susunod pa nating gawin in the near future. Mag-aanda natin. At maulit ng kung mauulit man itong pandemic na ito, ay handa na ang Pilipinas. Dapat doon tayo. Bakit feedback? Because ang feedback nire-respeto ang otonomiya, ang analysis, ang desisyon at ang opinyon ng iba. Dapat ganun tayo, mga kaibigan. At naghanap tayo ng solusyon sa problema at hindi tayo magiging parte ng problema, kundi parte tayo ng solusyon sa napakaraming problema ng bansa ngayon. Lalo na ngayon, meron tayong health crisis. Again, ang core value po ng feedback is to improve. Alright? Encourage change ng pagbabago at sincerely mag-o-offer tayo ng tulong ngayon. Okay? Imbes na tayo ay maingay at puna ng puna, yak-yak na ngak-ngak, wala namang naitutulong, mas maganda kung tumahimik na lang. Okay? Mas maganda kung tumulong na lang tayo kung paano natin ma-improve ang ating programa, tulungan natin ang pamahalaan. Okay? Tayo ay humikayat pa ng pagbabago. Ituon natin ang ating sarili sa future kung ano pang dapat natin gawin sa ating bansa at maghanap tayo ng solusyon sa napakaraming problema ng ating bayan. Evelyn Wael, magandang gabi from Hong Kong. Si Arman Sunga, hello Arman. Olyak Estrada Loida from Oman, magandang gabi po sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayong meron tayong enhanced community quarantine extended hanggang April 30, 2020. Sa Singapore, meron tayong mga kaibigan dyan, si Bel Pamo Alamar. Kamusta kayo dyan sa Singapore? Huwag nega ha, huwag nega, dapat positibo tayo lahat ngayon. Yung mga ngak-ngak na ngak-ngak dyan,
makulong na lang kayo kung hindi talaga kung kayo'y makita ng ebidensyang lumabag sa mga panuntunan lalo na ng batas ng libel. Kayo makulong ha. Arestuhin kayo. Anyway, eto na. May balita tayo sa France from Dick Villanueva, Paris, France. Okay? Panoorin natin ito. Kasabay ng muling pagpapalawig ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa France, isa na namang kababayan natin ang nasawi sanhi ng coronavirus o COVID-19. Hanggang May 11 ang ECQ base sa televised address ni France President Emmanuel Macron noong Lunes, April 13, bagay na hati ang reaksyon ng mga OFW na nagtatrabaho sa bansa. Marami ring nag-aalala ng mga kababayan natin sa muling pagpapalawig ng lockdown lalo na ang mga undocumented na no work no pay kumpara sa mga legal na may natatanggap na 80% ng kanilang basic salary na nanggagaling sa gobyerno. Ang ilan naman sa mga kababayan natin ay work from home ang kanilang ginagawa. Maging ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral mula nursery hanggang high school level lamang ang saklaw ng bagong regulasyon at ang mga universidad naman ay sa buwan ng Setyembre magpapatuloy. Ang restaurant, bar at sinihan ay mananatiling nakasara at hindi pa rin pinahihintulutan ang mga malakihang pagtitipon gaya ng exhibitions at festival. Ang mga sports competition ay magsisimula sa kalahatian ng Hulyo. Nauna na rito ang pagkansila ng prestiyosong Marathon de Paris, Formula E at Cannes International Film Festival sa French Riviera. Ang public transport gaya ng subway, bus at tramway ay balik normal sa May 12 pa. Nananatiling sarado ang border sa mga non-European states. Samantala, isa na namang OFW ang nasawisan ng coronavirus disease o COVID-19 nitong Lunes, April 13, sa Hospital Bichat sa 17th District ng Paris. Ayon sa kapatid na si Rene Dimal, si Rinaldo Dimal, 62 years old, na tubong Pampanga ay na-confine sa nasabing hospital noong Sabado, April 11 at nito lang Lunes, nang madaling araw ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang FSSF o Filipino Social Service in France ang nag-aasikaso ng death certificate na kakailanganin sa cremation ni Dimal. May OFW din sa Geneva, Switzerland na dumaan din sa matinding self-home quarantine na ayon sa kanya, maituturing niya ang kanyang survival sa COVID-19 ay isang pangalawang buhay. 6 na Filipino national na ang kumpirmadong naitalang nasawi sa France at 11 naman ang nagpositibo dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva, PTV correspondent, naguulat para sa Radyo Pilipinas. Alright, thank you so much Dick Villanueva, ang ating correspondent dyan po sa Paris, France. Good evening sa ating mga kababayan dyan sa France. Ay, may gabi kay Julieta Castañeres Arbilon. Kay Dong Eliazar, may gabi po diya si mo. Bel Pamo Alamar. Nympha Wamil, good evening. Watching from Davao. Stay at home tayo para iwas COVID. Hello, Attorney De Leon. Yung nag-file ng petisyon, bumungo pa ng Korte Suprema para hingin yung medical records ng presidente. Wrong timing, ano? Dami problema ng bayan eh. Puna ng puna. Tulungan tayo, oy! At tayo batikos ng batikos. Maawa naman tayo sa ating presidente. Maawa naman tayo sa ating mga gabinete. Gabinete ng Pangulong Duterte. Gobyerno natin. Magkaisa tayo para laban ng COVID-19. Okay, sige! Okay, thank you so much. Alright, yan po. Bukas alas 10 tayo hanggang alas 11 ng umaga. Radyo Pilipinas COVID Radio, Julie Godaljo Bendijo. Alright, balikan ko lang konti. Konti lang yung pong pagpunta ng isang abogado tumungo po ng Korte Suprema upang hingin, okay, to compel
Executive Department ng Malacanang nailabas ang tunay na kalagayan ng Pangulong Duterte. Wala sa timing itong si Attorney De Leon, ang pangalan. Okay. Attorney Dino De Leon. Almantakin mo, tumaas yung kilay ko. Alam nyo bakit? Doon sa kanyang petisyon, nakasulat doon ang katagang gibberish, drunken monologue, and hardly lucid ang Pangulong Duterte sa kanyang explanation sa approach ng pamalang ito upang labanan ng COVID-19. Ako naman, Atty. De Leon, nagtatanong lang kami, wala yata sa timing yung ginagawa ninyo. Ang daming problema ng bayan. Alright, yung ang mga nabigyan na ng pera ng gobyerno, DSWD, yung iba dyan, itinaya pa sa sugal. May iba dyan, nagsasabong pa. Kaya di ba, hindi na kontrol at hindi napigilan ng Pangulong Duterte kanyang emosyon kagabi. Galit na galit. Hirap na ang bayan natin sa paghanap ng pondo upang sa ganun ay ayudahan. Itutuloy yung subsidiya para sa inyo, ginagamit nyo pa sa kalokohan yung pera. Okay? So wala sa timing itong petisyon ni Attorney Dino De Leon. Alam ko meron kayong, may alam kayong doktrina tungkol sa Qualified Political Agency na kung anong ginagawa ng mga gabinete ngayon, yun din ang ginagawa ng presidente. Hindi po tanga ang Pangulong Duterte. Lalong hindi bobo yan. Hindi naman magiging presidente si Mayor Duterte kung hindi yan matalino. Hindi lang nga siya isang scientist o doktor na maaaring makapag-explain tungkol sa COVID-19. Itong enhanced community quarantine pinatutupad dito po sa Luzon. Iyan po'y utos ng Department of Health. Okay? Hindi naman mga abogado ang nandyan sa Health Department, kundi mga doktor. Ba't mong sasabihin gibberish, drunken monologue, and hardly lucid na presidente? My God. Maya-maya nga, naghanap ng paraan si Secretary Dominguez ng Department of Finance, antay huhugot pa ng pera para itulong sa ating mga kababayan. Yan ba sinasabi mong hardly lucid, hindi maintindihan? Sino bang, ang gusto ko lang alinawin dito, wala pong politika dapat muna ngayon. Halt muna tayo sa politika, Wala munang dilaw na kulay, gray na kulay, wala muna ngayon. Pantay-pantay lahat tayo ngayon kasi nga mayroon tayong laban itong COVID-19. Okay? Alam niyo naman, balita, pinapatulan pa rin ng ibang mga news organization, yung mga balitang kukwestiyonin pa, pupunta pa ng Korte Suprema, magpa-file ng petisyon upang sa ganun hingin ang medical records sa presidente. May goodness, 75 years old na po ang presidente. Kahit sino dyan, kung 60 years old ka na or 65, lalo na kung 75 years old ka, may iniinda ka ng sakit. Pero nakalagay sa salig ng batas, serious illness. Wala namang seryoso bang illness sa presidente? Although, dapat malaman natin kung anong talagang lagay ng kalusugan ng presidente. Pero ito, sa tingin ko lang, opinion ko lang ito, parang paninira lang po yan na di natin dapat patulan. Okay? Kung anong ginagawa ng mga cabinet secretaries ngayon, matatalino po yan. Si Cabsec Nograles, ayan si DSWD Secretary Bautista, PCOO Secretary Martin Andanar. Diba? Araw-araw halos, umaga pa lang hanggang tanghali. Gabi, ito, nagbo-broadcast pa si Secretary Andanar para ihatid sa inyong impormasyon, para malinawan kayo. May portal pang PCOO para ibigay sa inyo mga lehitimong mga balita. Yung bang tinatawag nating hardly lucid? Lahat ng mga gabinete ngayon, kung anong sinasabi niyan, yan ang sinabi ng presidente. Doctrine of Qualified Political Agency. Heads of various executive departments are alter egos of the president, and actions taken by such heads in the performance of their duties are deemed acts of the president. Napakalinaw po niyan. Doktrina po yan. Attorney Dino De Leon. Okay? So, bibigyan pa kita ng ideya. Alam mo ito Doktrinang ito. That all executive organizations are adjuncts of a single chief executive. Di pwedeng hatiin na presidente kanyang katawan para pumunta sa opisina ng DSWD, pupunta sa Department of Finance, pupunta ngayon doon sa PCOO, pupunta ngayon doon sa iba't ibang departamento ng Executive Department. Delegation at lahat na nagsasalitang mga secretaries, ayan po ang sinasabi ng Pangulo. Alam naman natin, Presidente, minsan talaga nagsaside comments yan. Minsan talaga nag-a-adlib sa kanyang speeches. Kaya sinasabi ko dito, huwag tayong tumuon doon sa karakter ng tao. Doon tayo sa behavior.
ang behavior ng presidente, tulungan ang mga Pilipino ngayon na labanan ang COVID-19. Ha? Ito yung masama, nakakasirang kritisismo dahil doon lang tayo tumututok sa kamalian ng tao. Doon lang tayo tumututok sa personalidad ng tao. Ha? Doon tayo tumututok sa sisihan. Alright, hindi naman nang naninisi ang presidente at ikokontrol mo, pati na coercive. Hindi naman ganon ang ating Pangulo. Anyway, bukas alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Radyo Pilipinas, ay Julico Daljo Bendio. Dagang salamat talaga ng Diyos. Oy, Ninfa Wami Lalo, kamusta kayo dyan, ha? Sa lahat ng mga nanonood na nakikinig ngayon. Ang tigas ng ulo ng Pinoy, Diyos ko pong pineapple bayan. Sabi ni Mona Marbolan. And Gisrael Capuras, hello. Si Benny Arbilon. Noy Benny, may gabi ini mo. Mona Marbolan, Jacqueline Ang, stay home. Gisrael Capuras. Oh, may nakalimutan pa ba ako? Lahat na bati ko na, di ba? Alright. Sige, hanggang bukas uli, ganitong oras, magbibigay tayo ng update sa inyo. Sir Demic Pabalan, thank you so much. Dick Villanueva from Paris, France, thank you so much. Hanggang bukas! Kasi ba yung music natin? Dahil lang hanapin ko lang. Maganda yung music natin, di ba? Oh, hanggang bukas. Alas 10 tayo. Magkikita tayo bukas, ha? Dito pa rin sa ating palatuntunang birada. Bendijo! May gabi, salamat! Magkahiusap na ha! Bye!